maumpisahan na agad natin etong mga nakita po nating balita na kung saan mga kababayan, eto pong si Gina Acosta, isinugo daw po mga kababayan dito po sa BMMC. At kung makikita nyo, kasama na naman etong si Sara Duterte na kung saan nakaalalay dito po kay Gina Acosta. So ngayon, eto, pakinggan po natin ito nakita nating balita. Isinugod sa ospital ang DepEd Special Disbursement Officer matapos mahilo sa kalagitnaan ng mga pagtatanong naman ng mga mambabatas. Kita po sa video na hindi din siya iniwan ni VP Sara. Dadalhin si Acosta sa VMMC. Hindi naman naihain ng NBI ang sabina para kay VP Sara dahil nakaalis na raw ito ng kamera. Ayan, kung makikita nyo, sinugod sa ospital, etong si Gina Acosta, isa sa mga OVP staff mga kababayan na nag-isa nitong si Congresswoman Luistro. So ngayon, pakinggan natin kung ano nga ba yung mga kaganapan mga kababayan na naging dahilan kung bakit etong si Gina Acosta mga kababayan ay tumaas ang BP na naging dahilan para isugod po sa ospital. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita nating balita na parte ng hearing na kasalukuyan pang nagaganap dyan po sa Kamara. At ito po ay galing kay DAA News Philippines mga kababayan. Kanya po yan, hindi po yan natin, gagawan lamang po natin ng reaction video. Panoorin na po natin mga kababayan. Hindi po ba kayo natakot magbitbit ng ganito kalaking halaga considering the possibility na baka ma-hold up kayo? This is 125 million. At least 2 sasakyan po, ma'am. Maano man, ma-hold up man, meron pang isa. Paano nyo po ginastos, ibinayad, inirelease itong 125 million pesos? Magkano po ang binigay nyo kay Colonel Lachica? Binigay ko po. Ito ang pinakamahirap dito mamaya kapag ka tinanong na kung sino si si Mary Grace Piatos. Yan mga kababayan, yan yung pinakamahirap talagang sagutin dyan. Sino ba talaga si Mary Grace Piatos at kinakailangan pang samaan ng pakiramdam at lasa etong isa sa mga staff nitong si Sara Duterte mga kababayan? Sino ba talaga ang nasa katauhan nitong si Mary Grace Piatos? So ito, pakinggan pa natin. Sa kanya lahat ang 125 million po. At saan po dinala ni Colonel Lachica? Yan ang hindi ko na alam, ma'am. There is a rule under PD 1445. Bawal i-transfer ang disbursement sa ibang tao. You can be held liable for malversation of public funds by negligence. Ang ginawa po ni Colonel Lachica ay pinakialaman na yung trabaho na dapat ay sa inyo. We call that usurpation of authority. Kayo po ang mananagot doon sa 125 million. Nako po. Ay, support natin tong channel na to Napakagaling nito mag-edit, mag-upload ng video mga kababayan. Ipagpatuloy pa natin. Please walk us through. Paano ho ba ninyo ginawa itong encashment ng checking ito? Medyo nakakapaisip lang po considering the huge amount equivalent of this check, 125 million. Physically, napakahirap po nitong bit-bitin. Tama po ba, Ms. Acosta? Tama po, ma'am. Kayo po ba'y may kasama when you did the encashment of this check? Meron pa akong kasama, ma'am. Sino pong kasama nyo? Si Asik Limuel Ortonio po. Asik Limuel Ortonio. Do you confirm that he is the same Assistant Chief of Staff? Yes, ma'am. Aside from Asik Ortonio, may kasama pa po ba kayong iba? Wala na po. Kayong dalawa lang po? Yes po. At saan nyo po nilagay itong perang ito after the check was encashed? Nilagay po sa 4 na traveling bag. Paano nyo po ito nabitbit? Pagkatapos po, kung ang pera po ay nasa 4 na bag, tinutulungan po kami ng security guard ng Land Bank na isakay po sa sasakyan. Okay, from Shaw Boulevard, saan nyo po dinala itong perang ito?
Sa office namin po, sa OBP office. Sa OVP, was it your office or was it the office of the Vice President? Meron po akong isang office doon na nakalagay po ang aming vault. Gaano po ba kalaki yung inyong vault? Mga 4 feet, tapos 3 po. Wow. Tatlo Opo. na 4 feet na Opo. vault. Wait lang, may ads lang. Alam niyo mga kababayan ha, dito kanina nung nagsasalita itong si Paharda, kung makikita niyo mga kababayan, di ba sinabi nitong si Paharda na kapag kina-cash out nila or wini-withdraw nila yung pera na 37.5 million, inilalagay lang sa bag, mga kababayan, tapos dinadala lang. Kasi kung titingnan niyo mga kababayan, parang nga lang silang nagka-cash out sa tindahan. Yung pagka magpapa-cash out ka ng GCash, parang ganun lang yung ginagawa nila. Tingnan nyo ha, kung yung mga bangko nga, pagka naglalabas ng pera, isinasakay pa sa mga armor car. Mga kababayan, tapos may mga kasama pa na mga security guard. Ano po, para iwas kung sakali na hijackin or hold upin mga kababayan or kuhanin, agawin yung pera sa kanila. Pero dito kasi mga kababayan, makikita nyo kung paano nila madali na ikina-cash out and then dinadala na parang simpleng ano lang. Alam niyo yung parang simpleng may dala lang, ganun yung ginagawa nila mga kababayan sa pera ng taong bayan. Kapag nire-release nila sa bangko, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Gaano po kalaki? Anong describe to us? Gaano po kalaki? Anong itsura ng bag? You said there were 4 bags where you placed the entire amount of 125 million. Yes po. Color black. Isang cash outan. 125 million, isang withdrawhan mga kababayan. Ganun katindi. We are showing this Jim duffel bag. Is it similar to that, ma'am? Dako pa anak, ma'am. Mas malaki pa nito, ma'am. Mas malaki pa po dyan. Yung Grabe, bawat no? bag ho na mas malaki pa dyan, gaano po ang laman? Iniisip pa. More than 30. 30 So M. the 125 million was divided into 4 bags. One bag is 30. How about the second bag? 30 po. 30 also. The third bag is? Minsan po ma'am, more than 30 po. A little more than Oo, 30. 30. And the fourth bag is more than 30 also. The total of which is 125 million. Ilan ho ba security guard yung tumulong sa inyo? Nung nilagay na po ang pera sa bag, 2 pong security guard ng Land Bank po. Land Bank, Show Boulevard. Opo. Tanong, Miss Acosta, hindi po ba kayo natakot magbitbit ng ganito kalaking halaga na pera? Considering the possibility na baka ma-hold up kayo. Remember, you're covered by a Fidelity Fund, bond. Yes, And one of the reasons is the possibility of losing this huge amount of money. Tama. Yes, ma'am. Bukod po ba kay Mr. Kasi mga kababayan, kung titingnan nyo nga kapag kayo mga bangko nagpapalit or naglalagay ng pera sa mga bank machine mga kababayan, di ba isang katutak na yung kasama nila ng mga security guard and then gumagamit pa sila ng armored ng sasakyan na naka-armor para iwas hold up mga kababayan, tapos iwas hijack. Ngayon kung titingnan po nating mabuti, etong kanila para lang silang nag-withdraw ng simpleng pera. Ano po na kung saan talagang hindi sila natatakot na ma-hold up sila, nakawin yung pera sa kanila mga kababayan at mawala yung pera. Kasi ang pinag-uusapan kasi dito, kaya dapat ingatan yung pera kasi pera ng mamamayang Pilipino po yan. Yung withdraw nila na 125 million ng isang withdrawhan. Dapat iniingatan yan mga kababayan at dapat may mga kasama siya na isang katutak na security para iwas hold up. Mga kababayan, ano po, pero dito, talagang pamula sa pag-withdraw nila at pagdala nila ng pera, makikita nyo na wala na agad pag-iingat. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ortonio,
Sino pa po bang kasama nyo sa sasakyan? Driver po. So there were 3 of you only. 2 pong sasakyan, ma'am. 2 drivers? Opo, isa po ang nagda-drive sa akin, isang sasakyan. Tapos isang sasakyan po ang sinasakyan ni Asik Ortonio. And were you seated, so you mean you are seated on different cars? Yes, ma'am. Yung isang sasakyan, ang kasama nyo po'y driver lang, and the other car, Mr. Ortonio, and the driver. Yes, ma'am. Balikan ko po yung question ko, Ms. Acosta. Hindi po ba kayo natakot, ninervyos, nag-alala? This is 125 million. Natakot po, ma'am. Kaya nagpasama po ako kay Asik Ortonio po. And do you believe that Asek Ortonio has the capability to secure not just you, but even the 125 million? I believe po kasi lalaki naman po siya kaysa babae ang ikasama ko. Nagkumdoy po kami, ma'am. Yeah, usually, ang mga hold-uppers po, may mga barel. Tama. Tama po ba? Yes Si Mr. Ortonio po ba, does he have a firearm also? Hindi ko po alam, ma'am, kung may dala siyang baril. Then ma'am. what gives you the confidence na pagkasama nyo si Asek Ortonio, okay na kayo? At least 2 sasakyan po, ma'am. Hiwalay. At least kung maano man, ma-hold up man, meron pang isa. Yan po ang nailagay sa isip ko, ma'am. Kaya takot. So, ibig sabihin, ma'am, during the time that you were encashing the check, you are entertaining the possibility na baka kayo ma-hold up. Oh. That's why you said, kung ma-hold up man yung isa, may tirang isa. Do you confirm that? Yes, ma'am. Yan po ang nasa isip Miss ko. Acosta, kung ganun, Paano yung pera ng mamamayan? Pag nawala, eto yung katuwiran nila, mga kababayan. Baka yung ginawa nila, 2 sasakyan, tapos hinati nila yung pera. Ano po, yung 2 bag, kasi sinasabi niya 4 na bag daw yun. Na ang laman, sumatotal mga kababayan ng 4 na bag is 125 million pesos. Ngayon, ang ginawa siguro nila, hinati nila, tig 2 bag sa bawat isang sasakyan. Tapos yung katuwiran niya, mga kababayan, kapag ka nawala, na-hold up yung isang sasakyan, meron pa daw isa. Eh di nabawasan pa rin yung pera ng mamamayan, nawala pa rin yung pera ng mamamayan. Kahit sabihin yung may tira pang konti yan, may tira pang 2 bag, nabawasan pa rin yung pera ng mamamayan. Diba kaya nga kung titingnan natin, mga kababayan, anong klaseng katuwiran yan? Yun nga mga bangko, katulad ng pinapaliwanag ko kanina, kapag ka magpapalit ng pera, ano po, sa mga bank machine, talagang katakot-takot na mga security guard yung kasama nila. Or di kaya naman kung magpapasok sila ng pera, magdadala sila ng pera sa mga bangko, eh talagang marami silang mga kasama na mga security guard na nakapatig. Ngayon kung titingnan po natin, mga kababayan, ang katuwiran kasi niya, lalaki naman daw, etong si Ortonio, kaya sapat na si Ortonio na lamang yung kasama niya. Po, anong magagawa niyan? Kapag kawalo, yung mga hold up sa kanila, tapos may mga armas na dala. Sa bagay nga naman, mga kababayan, tama din yung point ng mga netizen. Eh kapag kayong mga hold up, di umano kasabwat nila, eh talagang wala dapat silang ikabahala. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. ano naman pala na iniisip nyo na yung possibility of hold up? Bakit hindi po kayo nagsama ng mga taong makakatulong nyo to secure the huge amount of money? Kayo po ba'y ilan doon sa OVP? Wala po ba security guard doon or security officers? At saka ako, nagtataka ako, mga kababayan, ang daming security guard ni Sara Duterte. Hindi man lang napasamahan ni Sara Duterte itong kanyang mga empleyado or hindi man lang nagpasama etong si Gina Acosta sa mga security guard na nakabantay doon sa OVP. Di ba, mga kababayan? Kaya nga kung titingnan nyo, dito pa lang makikita nyo na wala talagang pag-iingat sa pera ng mamamayan. Simpleng pag-withdraw lang, pag-release lang ng pera, wala nang pag-iingat, paano pa kaya kapag ka nilulustay na ang pera ng mamamayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Or perhaps the member of the security team of our Vice President who could have helped you secure this huge amount of money?
Meron naman po kaming security, ma'am. Pag dating namin sa office, nakaabang na po ang kung sino po yung in charge o sino po yung naka-duty na BPSPG po, ma'am. But of course, you will agree with me that the danger lies not only at the entrance, not only at the bank, Pati sa but in the daan. entire thoroughfare leading to your office of the OVP. Tama. Tama po ba? Yes po, pero Balikan Dasal ko po po ako. yung tanong ko kanina, Miss Acosta. Ang sabi niyo po kanina, iniisip niyo na habang nag-encash, kung ma-hold up yung isa, may tira pang isa. Bakit hindi po kayo nagdala ng security to help you secure the huge amount of money and even your life, Miss Acosta? Of course, we're watching news, di ba? Cellphone lang, namamatay na. Small amount of money lang, namamatay na. How much more this 125 million pesos, which apparently do not belong to you, but Tama. belong to the government. kasi ang driver po namin, ma'am, ay member po siya ng BPSPG. The driver is a member of the VP SPG. SPG, and you believe that being accompanied by that driver is enough for you to secure that money. At that time, yan po ang Yun po nasa iniisip isip nyo. mo. Opo, ma'am. Okay. Kanina po nabanggit nyo, tinutulungan kayo ng mga security guard. Opo, ma'am. In what sense? Ano pong tulong ang ibinibigay sa inyo ng mga security guard ng Land Bank? Pag ano po, pag ang pera nasa land bank na, pag karga po from land bank to sasakyan, sila po ang Ang tulong po nila sa inyo ay para lang sa pagkakarga ng pera Yes, ma'am. from the teller's counter papunta sa Sasakyan. sasakyan. Opo, ma'am. Naalala niyo po ba kung sino itong mga security guard na ito? Hindi ko maalala, ma'am, pero Do we have representative from Land Bank here? Yes, they're present. May we invite the representative of Land Bank to please take a seat in front. Papakinggan natin yung sasabihin ng Land Bank. Are you fed up with long and difficult loan applications? May ads pa. Anyway, shoutout sa lahat mga kababayan. Tuloy natin. Mr. Chair, I wish to direct my question to Land Bank. Kasama po ba natin yung teller na nag-assist kay Miss Acosta? And I assume that... Comsec, Mr. Chair, nakapag-vote na ba sila? may iba yata tayong mga... Eto, pakinggan yung mabuti to mamaya mga kababayan sa bandang padulo. Kasi dito kayo makakakita na winidraw yung pera. Tandaan nyo ha, winidraw yung pera, nagkaroon agad ng accomplishment. Alam niyo yun, winidraw yung pera, nagkaroon agad ng accomplishment. Meron agad silang accomplishment. Kasi mostly mga kababayan kung titingnan po natin, diba kapag ka winidraw mo yung pera, magpapagawa ka ng mga pasilidad, mga eskwelahan. Halimbawa, yun yung proyekto mo, mga kababayan. Ngayon, diba bibilang pa ng 1 to 3 months, pakitama na lamang po kung ako po ay mali. Minsan nga tumatagal pa bago mabuo, bago magawa yung eskwelahan. Ibig sabihin, aabutin pa yan ng ilang buwan bago ka magkaroon ng accomplishment. Pero dito nakakagulat mga kababayan, pagka-withdraw ng pera, meron agad silang accomplishment. Ipagpatuloy pa natin. resource persons na bago, maybe we can request that they take their oath, Mr. Chair. Your Honor, yes, in the morning, Your Honor. Administered already. Okay, all of them? Pakinggan muna natin yung sasabihin ng Land Bank ha. Okay. Mr. Chair, Congressman Jinky, may we direct a question to the Land Bank Show Boulevard manager? sino po ang Land Bank? Could you please state your name?
Your Honor, good afternoon. I'm Ayan. Violeta Constantino, the former branch head of Shaw Boulevard branch. I already retired from the service last January 2, 2024, Thank you. Your Honor. Would you confirm, Miss Land Bank Manager, that you were still there when Ms. Acosta did the encashment of 125 million check on December 20, 2022? Yes, Your Honor. And of course, this is a huge amount of money. I'm inclined to believe inassist po ninyo si Ms. Acosta. Did you? Ang ibig niyo pong sabihin ng paglabas po ng pera Inassist outside in the bank number one, premises? preparation of the cash, because during the previous hearings, it was testified to already that there is a limited amount of money that is being kept in your vault. But this is 125 million. So by inassist, number one, ma'am, nag-provide kayo ng sufficient amount of money to be able to support the encashment. And number two, since this is ample bundles that you have to organize in releasing the money, I suppose that there are people who assisted her also at Land Bank Shaw Boulevard, and even in putting all these luggages, these bags, in the cars or vehicles of the OVP. Did you provided all those assistance? Yes or no? Yes or no, ma'am? No po. No. May I... So, can you please enlighten explain us? Kwentuhan niyo po kami. Ano pong klaseng assistance ang binigay niyo sa OVP? Ayan. Your Honor, upon release po ng teller sa payee, bali po binibilang po yon by bundle, and then po nilalagay na po nila sa mga bags nila. So hindi na po namin nabibilang yon kung ilan Sino pong naglalagay sa bags? ang payee po. Payee. Opo, Can Your you still recall kung ilan po ba yung nandoon who were putting all these bundles inside the bag? Hindi ko na po ma-recall, Your Honor. Do you recall Ms. Acosta? Yes, Your Honor. Do you recall Mr. Ortonio? Yes, Your Honor. Yes. Okay. So after they placed all these bundles inside the 4 black bags, ano pong sunod na nangyari, or should I say, ano pong assistance ang provide nyo sa kanila? Sa pagkakaalala ko po, may tumulong po sa kanila na ilabas po yung cash within the bank premises po. And can you please be specific? Sino po bang tumulong sa kanila? Hindi ko na po rin maalala, Your Honor. Kasi Hindi that nyo po was- maalala? Hindi na po. Kasi At least can you tell us, ito po ba empleyado ng Land Bank o mga kasama po ba nila sa OVP? definitely po, yung minention po ni Miss Gina Costa, hindi po security guards. Hindi po Nako! security guards. Yes, Your Honor. So, you maintain your position, hindi tinulungan ng security guards ng Land Bank sina Miss Acosta Yes, sa Your paglalagay ng 4 bags inside their vehicle. Yes, Your Honor. I wish Ah. to go back to... Kasi 'di ba sabi ni Acosta kanina, mga kababayan, tinanong kasi ni Congresswoman Luistro kung paano nadala ni Acosta yung pera. 'Di ba sinasabi nitong si Acosta may tumulong sa kanila ng mga security guard nitong Land Bank, mga kababayan, na dalhin doon hanggang sasakyan. Pero sinasabi dito, ikinurek nitong taga Land Bank na wala naman daw tumutulong ng mga security guard ng Land Bank dito kina Acosta. Doon pa lang, mga kababayan, makikita nyo na contradict na agad yung sinasabi nitong si Acosta, mga kababayan, at yung sinasabi nitong taga Land Bank. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Miss Acosta. Can you please turn on your microphone? Ang maalala ko na tumutulong po yung 2 guards ng Land Bank. But we have the manager here, and she's saying that the security guards of Land Bank never assisted you in putting all those bags Yari inside tayo your dyan. vehicles. Yun po ang maalala ko, ma'am. Patay tayo dyan. Let's go to disbursement, Miss Acosta. Yes po.
Kita I nyo, have another kinakabahan question na. for the bank manager. Ma'am, by policy, because you maintain your position na hindi tumulong ang mga security guard sa pagkarga ng mga bag sa sasakyan nila Miss Acosta, you said that. Yes, Your By Honor. policy po ba, inaalaw po ba talaga ang mga security guard to help the clients carrying these bags? No, Your Honor. That is a matter of policy. Yes, Your Honor. And if the security guards will help the clients in carrying these bags contrary to your policy, ano pong mangyayari sa security guards? Matatanggal po siya sa ano niya. And I suppose that they're very much aware of this. Yes, yes, Your Honor. Would you know, ma'am, kung sino po itong mga security guards who were duty during the time? May kasama po kami ngayong isa po. Ayun. May we know the name of these security guards? Si Head Guard Nino Bora po. Nandito po sila ngayon, ma'am? Yes, Your Honor. Could you please identify yourself, yung mga security guard po na nandito? Ito yung mga security guard. Good afternoon, Your Honors. I'm Nino Bora, security guard from Sio Boulevard Branch. How many security guards do we have here? Your Honor, I'm Crisanto Lorena from different branch, from DepEd po. From different branch. Okay. We have one. So Nino Bora was the security guard at Shaw Boulevard Land Bank on December 20, 2022 when Miss Acosta encashed the 125 million check. Tama po ba? Yes, Your Honor. Kayo po ang duty nung mag-encash si Miss Acosta. Ako po yung duty pero hindi ko po maalala si Miss Acosta kasi normal po na maraming nagwi-withdraw po. May naaalala po ba kayo na nung December 20 may tinulungan kayong kliyente para bitbitin ang bag? Wala po. Nako! Wala. Are you aware of that policy as shared by the bank manager? Alam niyo po ba yung polisiya ng bangko na ang mga security guard ay bawal tumulong sa pagbitbit ng bag? 100% po, yes. 100% you are aware. Bawal talaga. At kung humingi po ba sa inyo ng tulong, kunyari lang, si Miss Acosta, pakitulungan mo nga ako, bitbitin natin itong bag, ikarga natin sakyan. Tutulungan niyo po ba? Hindi po. Ano pong dahilan? Bakit hindi? Kasi po yun yung utos ng aming manager po. Because it is bawal. Opo. And if you go against the policy, what will happen to you? Matatanggal po kami sa trabaho na. Thank you, Mr. Chair. I wish to go back to Miss Acosta. Nako, kinakabahan na mga kababayan si Miss Acosta dito. Kasi kung titingnan nyo, yung mga sinasabi niyang tumulong na security guard, ano po, na nagdala daw nung pera dun sa sasakyan nila. Yun yung sinasabi niya kanina, mga kababayan eh. Sinasabi ngayon ng mga security guard na wala silang naaalalang tinulungan na ganun. Kasi bawal nga talaga yan, mga kababayan. Ano po, yan po kasi yung protocol, yan yung rules nung manager, nung land bank dyan po sa may Shaw Boulevard. Ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, medyo kinakabahan na dito etong si Acosta. Ano po, dahil mga kababayan, unti-unting nabibigyan ng kaliwanagan yung mga pinagsasasabi nila dito. Dahil yung mga tinutukoy niya ng mga security guard, eto nagsasalita na. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Ms. Acosta, this is 125 million. After encashment, you brought all of this to your office where you said you have 3 volts, 4-footer, 3 volts. Tama po ba? Tama po, ma'am. Okay. Magkano po kaya ang laman nung isang 4 feet na volt? Magkakasya po ng 40 M. 40 M? Opo. Ang isang 4 feet? Ang isa, magkakasya po ang 40 M. Kasya. Opo. Sikip, sakto. Sakto-sakto lang po. Sakto po. So kung meron po kayong 3 volt, nung wala pa po ba itong 125 million na ito, wala bang ibang laman yung 3 volt nyo? Wala pa po kaming volt nung wala pa kaming confidential funds. So kailan lang po kayo nagkaroon ng confidential fund? Nung nagkaroon ng bolt, Year 2022 po. Last quarter of Yes po. 2022. Yes And po. would you confirm, kaya lang po kayo
Kala ko sasabihin ni Gina Acosta, saka lang sila nagkaroon ng, tawag dito, saka lang sila nagkaroon ng confidential funds nung nagkaroon ng Bolt. Tama po ba yun? Yes, Kaya lang ma'am. po kayo bumili Yes, ng ma'am. 3 Yes, ma'am. na tig 4 feet ang laki O, tama Yes, nga. ma'am. na vault ay bilang paghahanda dito sa inyong confidential fund. Yes, ma'am. Sabi niyo po kanina, ang isang vault ay naglalaman ng 40 million. Yes po. 3 po yung vault. That will be equivalent to 120 million. Yes po. Saan niyo po nilagay yung labis na 5? Pinagkasyahan ko po yung... Siniksik nyo na po. Oo, ganyan, sinisiksik. Siniksik nyo na. And then, since part of your job as a special disbursing officer is the disbursement of this amount, please enlighten us. Paano nyo po ginastos, ibinayad, inirelease itong 125 million pesos? Ayan na. Ganito po ang nangyari, ma'am. Nang ma-encash na po ang kwarta, ang pera ay ang cheque, nag-inform po ang aking head of agency na i-release ko po sa aming security officer. So while on the way na po ako papuntang office, I called up the security officer informing him na na-encash ko na po ang cheque. You informed the security officer? Yes po, ma'am. Can you please mention the name of the security officer? Si Colonel Nolasco din ho ba yan? La Hindi Chica. po, ma'am. Sino po yan? Si Colonel La Chica po. Colonel La Lachica. Chica. Can you Opo. please enlighten the committee? Sino po ba si Colonel Lachica? Si Colonel La Chica po ay, siya po ang ground commander ng aming BPSPGs na na-assign po sa Office of the Vice President. Okay. So you informed Colonel Lachica that you have encashed already the check. Yes, How ma'am. about the physical handing of the money? Kailan po nangyari yan? December 20 din po. Magkano po ang binigay nyo kay Colonel Lachica? Binigay ko po sa kanya lahat ang 125 million po. At saan po dinala ni Colonel Lachica? Yan ang hindi ko na alam, ma'am. Sandali lang po. Anong oras po ba kayo nakabalik sa OVP? Grabe. Mga around 4 p.m. 4 p.m. Opo. How long did it take you to be able to organize the 125 million inside the 3 vaults? Actually, ma'am, hindi ko pa po nalagay sa aking vault. Kasi pagtawag ko kay Colonel La Chica na na-encash na po ang cheque. Kanina po sabi nyo, pinagsiksikan yung Oo nga. 125, di ba? Kasi mga kababayan, nakakalito talaga yung sinasabi niya dito. Di ba kung makikita nyo, sabi niya, isiniksik niya yung tira. Kasi nga, 40M ang laman ng bawat isang bolt na 4 feet yung taas, mga kababayan. Ngayon, 3 volt yung pinagpatasan nun, and then yung natitira, ipinagkasya na. Ngayon, mga kababayan, ang sinasabi niya naman dito, nung pagkakuha niya ng 125 million pesos, ibinigay niya dito kay La Chica. Ano ba talaga, Ma'am Gina Acosta? Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi po, ma'am. You said that. Ang interpretation ko po noon, ma'am, kung na-encash ang cheque, saan ko ilagay. Pero on that withdrawal, ma'am, tinawagan ko agad si security officer. Okay, so you are saying now that the money were never placed inside the 3 vaults. Yun po ba gusto nyo sabihin? Yes, ma'am. Yung withdrawal na po yun, ma'am. Okay, sabi nyo po 4 p.m. kayo nakabalik ng OVP. Kung hindi nyo po pinasok dito sa 3 vaults, saan nyo po nilagay? Doon po sa isang office po na nandoon yung vault. Pero hindi pa nailagay sa vault. Ang bag nandoon lang Kanino sa po office. bang office yung tinutukoy nyo? Is that your office? Extension office ko po, ma'am, na ako lang ang may susi. Extension office, kayo lang ang may susi. Okay. You just place them on the floor? Ganun ho ba yun? Pinasok ko, ma'am, sa floor kasi
Nagsagot man agad si Colonel Lachica na coming siya kasi Okay. dyan naman lang siya sa kanilang opisina. Saan po ba ang opisina ni Colonel Lachica? Yung sa Camp Aguinaldo, yung kulay blue. And how close is this to the office of the Vice President, ma'am? Siguro mga 20 minutes o 30 minutes 20 makarating na minutes siya. drive. Kung kayo po ay nakarating dito sa OVP at around 4 p.m. at pagkatapos nyo pong dumating, nilagay nyo sa extension office just on the floor, the entire 125 million, hindi nyo pinasok sa vault, anong oras naman po dumating si Colonel Lachica? Mga 4:30 po. 4:30. Yes po. At ano pong ginawa nyo dito sa pera pagdating ni Colonel Lachica? Nagpunta po kami sa office na yon, i-open ko yung office, tapos nirelease ko sa kanya ang 125 million at pinareceive ko siya sa kanyang... Ang sama na tingin ni Colonel Lachica, oh. Siguro nasa isip nito, mga kababayan, ayusin mo yung mga pinapaliwanag mo, mapapahamak ako. May listahan po kasi siyang binigay po sa akin, ma'am, considering na kami po ang gumagawa ng physical and financial plan. After mga 2 weeks, nagbigay na po siya ng advance copy ng kanyang request for funding. Ang tawag ko noon, listahan ng kanyang object of expenditures po. Listahan ng Object of expenditures po. object of expenditures. Yes po, ma'am. Okay. So ito pong listahan ng object of expenditures ibinigay sa inyo ahead of your encashment. Yes, ma'am. And can you please enlighten us? Kwentuhan niyo po kami. Ano pong nakalista dun sa object of expenditures, please? Object of expenditures, programs, identify po yung mga programs or ano ang gawain niya. Tapos with Ano po yung corresponding mga amount. programs, Miss Acosta? Example po, yung program ng purchase of information, payment of rewards, na may kaakibat na po na You amount. must be referring to the accomplishment report, Miss Lachica, Miss Acosta. Yes po, yun po ang binigay niya sa akin, ma'am. Pag sinabi Kita nyo, mga kababayan, ha, kawi-withdraw lang nila ng pera, may accomplishment na agad. Eto, pakitama na lamang po ko, ha, kasi ang pagkakaintindi ko niyan, dito, mga kababayan, ang pinag-uusapan na nila, yung accomplishment. Saan ka ba naman nagkatala, kawi-withdraw lang ng pera, meron na agad accomplishment? Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi niyo po bang object of expenditure? Ang tinutukoy niyo po ba accomplishment report? Dili, ang Yes or no, ma'am? Pag sinabi niyo po bang object of expenditure, are you referring to the accomplishment report? Yes po. Yes. Paano po kayo nagkaroon ng accomplishment report? Kaka-encash niyo pa lang. Tama! Yun Diba? po ang binigay niya sa akin, ma'am. Kasi yung pong mga identified na object of expenditures, yan po ang ginagawa niya doon sa... Hindi, ang tanong kasi dyan, paano sila nagkaroon agad ng accomplishment report? Kalalabas lang nila ng pera. Kari-release lang agad nila ng pera. Paano sila nagkaroon agad ng accomplishment report? Diba, mga kababayan? Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pag-implement po ng confidential I programs understand, and Ms. design. Acosta. But if you will tell Wait, sabi dito ng mga DDSet, how about flood control project? Nobody wants to talk. Eto nga, oh. Tingnan nyo, mas masahol pa to doon sa sinasabi ng mga DDSet na flood control. Kasi ito, pagkakuha ng pera, may accomplishment report na agad. Ngayon, may gagawin siyang pag-iwas dito. us that that object of expenditure pertains to the accomplishment report, I hope you are reminded, ang accomplishment report po ay saka ginagawa kapag fully implemented na lahat ng programs. Tama! Now, this brings us to a bigger question. Kaka-encash nyo lang? May accomplishment report na agad kayo? How can this be possible, Ms. Acosta? Hindi pa po yung final na accomplishment report, ma'am. Ang basis ko lang po yun kung magkano po Ilang ang klase i-release ho ko sa bang kanya. accomplishment report tayo meron? Isang final at isang hindi final? Is that what you want to tell us?
Yung binigay po niya sa akin is for me lang po at sa kanya. Para lang sa aming dalawa, ma'am. Hindi po yun yung final na accomplishment report Sana after all. the implementation of the program under confidential funds po. Okay, if you are saying that this is not yet final, then walk us through, enlighten us, narrate to us, ano ho bang pagkakaiba nung sinasabi niyong hindi final doon sa final? Ang amount po, ma'am. Amount? Yes po, ma'am. Okay, can you please be specific? Because we have here an accomplishment report for the last quarter of 2022. And since kayo naman po ang gumawa nito, and you prepared already for this hearing, I suppose, you are aware by heart kung anong laman ng accomplishment report na ito. Kasi mga kababayan, kung tutusin, kapag ka ang pinag-usapan ay accomplishment, hindi pwede nag-withdraw ka ng pera ngayon, bukas may accomplishment ka na. Mga kababayan, wala pong ganun. Ano po, pera na lamang kung ang ginawa nila, kumuha sila ng pera, ipinamigay nila, yun, may masasabi silang accomplishment na namigay sila ng pera. Pero mga kababayan, yung sinasabi nitong na mayroon silang accomplishment pero sila lang dalawa yung nakakalam at hindi pa daw pinal, anong pinagkaiba doon? Anong pinagkaiba noon doon sa pinal at saka doon sa hindi pa pinal? Kasi ang pagkakaalam ko dyan mga kababayan, kung ikaw ay kukuha ng pera and then may gusto kang ipagawa na masasabi mong yun yung accomplishment mo, bibilang pa yan ng ilang buwan mga kababayan. Halimbawa, let's say, magpapatayo ka ng mga eskwelahan. Bago matapos yung eskwelahan, bago mo masabi na accomplishment mo yon, dapat tapos muna yon. And then bago matapos yon, tatagal pa yon ng ilang buwan, pinakamatagal na 4 months mga kababayan to 5 months, minsan tumatagal hanggang 6 na buwan. Kaya kung titingnan natin mga kababayan yung sinasabi niya dito na pagka kuha nila ng pera, may accomplishment na agad sila, hindi po yan kapanipaniwala. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ano pong pagkakaiba nung hindi final sa final? Yung amount po, ma'am. Example, yung payment of rewards. Okay. Tapos, yung... Ano po yung hindi final na amount? Yung amount... Okay, to guide Miss Acosta, Secretariat, can we please flash the accomplishment report for the last quarter of 2022? Patay tayo dyan. At kung may sinasabi po kayong accomplishment report na hindi final, will you be generous enough to share it with us? Wala po akong dala ngayon, ma'am. Yes, but for the next hearing, will you be willing to submit it to the committee? Yes po. Yes. Okay. Miss Acosta, we have here the final, I suppose, because this was provided by the COA, accomplishment report for the last quarter of 2022. Ang sabi niyo po, sa amount lang kayo nagkakaiba. Yes po. Can you enlighten us? Bakit po nagkakaroon ng disparity sa amount? Kasi po, example po yung payment of rewards, ma'am. Ang nilagay, hindi ako makakita. Secretariat, can we provide instead a copy? You were pertaining to payment of reward. Ang nakalagay po dyan. Kasi nakalagay dito mga kababayan, yung mga pinaggastusan na, purchase of information, payment of reward, rental of other incidental expenses, ito yung 16 million mga kababayan. Tapos yung kanilang medical aid, tama ba? O yung kanilang purchase of supplies mga kababayan, nasa 35 million. And then yung kanilang provision of medical and food aid, nasa 40 million. Tapos mga kababayan, yung kanilang relative to confidential operation, yun po yung ginastusan nila ng 10 milyon. Ang malimit mga question dito mga kababayan, yung kanilang rental of other incidental expenses mga kababayan, yung 16 million na inubos lamang, I think, ilang araw lang ata yun mga kababayan. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Is 10 million. Yes, ma'am. Ano po bang nakalagay doon sa hindi final?
Ang nilagay lang po niya doon is 8 million po. Okay. How about the purchase of information? So far, ito lang po ang aking maalala, ma'am. Ma-confirm ko sa iyo na 8,000 lang po ang proposed object of expenditure na binigay sa akin ni Sir La Chica. Ms. Acosta, with your object of expenditure, would you confirm with me na kung anong items ang nakasulat sa object of expenditure, yun din po ang nakasulat dito sa accomplishment report. The only difference is with respect to the amount. Tama ho ba? Tama po. Tama. At ang inyo pong sinusunod ay yung object of expenditure na binibigay sa inyo ni Colonel La Chica. Tama din po? For releasing po. For releasing. Opo. But nevertheless, who prepared the object of expenditure? Si Sir La Chica po, ma'am. Sir La Chica. Kung si Sir La Chica po ang gumagawa ng object of expenditure at yun po ang sinusundan nyo sa pagre-release ng confidential fund, tama po bang sabihin na si Colonel La Chica ang nasusunod sa preparation ng accomplishment report? Yes po. Pag binigay niya sa akin ang final na accomplishment report po niya, ma'am, after po, maubos na ang pera at na-implement na niya lahat ng maayos ang activities. I will remind you of your answer, Ms. Acosta. Ang sabi niyo po, si Colonel La Chica ang nasusunod sa preparation ng accomplishment report. Tama po? Yes po, ma'am. Okay. Patay tayo I wish to dyan. direct your attention to the left bottom portion of this accomplishment report. It says, prepared by Special Disbursing Officer, Gina F. Acosta. Yes po. Is this not contradictory to what you said na ang nasusunod ay si Colonel La Chica? Pag final ko nito, ma'am, gibase ko po to sa binigay ni Sir La Chica na final accomplishment report. So, kinokopya ko lang po. Ibig sabihin, kayo po ay tagagawa lamang ni Colonel La Chica. Hindi naman po. So, ano pong ibig sabihin nyo? Na ang sinusundan nyo ay kung anong... Hindi, ganun talaga mga kababayan ng lalabas. Siya lamang ang tagagawa nitong sila Chica. Kasi sila Chica nga ay nasusunod eh. Ibig sabihin mga kababayan, kahit na etong si Gina Acosta, yung dapat na gumagawa, siya lang yung nakapront. Pero ang nasa sa likod ng lahat na nagpapatakbo mga kababayan, etong sila Chica. Kumbaga, eto lang si Gina Acosta, yung mismong nakapangalan doon. Pero ang talagang kumakamal ng pera mga kababayan or nag-handle ng pera at nag-utilize mga kababayan ng confidential and intelligence funds ay etong sila Chica. So parang ang lalabas dito, kapag hindi ito naipaliwanag ng maayos, pag hindi naipaliwanag nila Chica ng maayos, lalabas siyang bagman ni Sarah. Mga kababayan, ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Gustong ipalagay dito sa accomplishment report which is based on the object of expenditures provided by Colonel La Chica. Ang nilagay po niya sa object of expenditures po, ma'am, ay in connection na po sa aming prepare ng financial and physical plan po. Kasi kasama ko po siya paggawa ng financial and physical plan. Financial and physical plan. Sino po bang gumagawa ng financial and physical plan? Ang nagdra-draft po, ang nag-prepare ako po at si Sir La Chica. Okay. Ano po ba ang trabaho ni Colonel La Chica? Malapit na po akong malito. Malapit ko na pong isipin ang disbursing officer ay si Colonel La Chica. Parang gano'n na nga. Hindi po. What is the designation of... Parang gano'n na nga mga kababayan. Gano'n na nga ang iisipin. Lalo na yung mga nakikinig ngayon, gano'n na ang iisipin mga kababayan na itong pangalan nitong si Acosta nakapront lang. Pero yung tunay na gumagawa ng trabaho ni Acosta ay etong sila Chica. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Colonel La Chica, please. Siya po ang aming security officer. And as security officer, ano ho bang trabaho ni Colonel La Chica? Is it her job to prepare the financial plan? Hindi po. Is it her job to prepare the accomplishment report?
In the financial po, siya po ang magbibigay sa akin ng information or guide kung ano po ang magiging confidential activities po in relation sa confidential funds po na gagamitin. I hope you tama yung sabi dito ni AJ Pray TV. Sabi niya dito, tama, front lang si Acosta. Kaya nga mga kababayan, ngayon ang tanong dito, sino ang nasa likod nila, chika? Diba? Yan yung tanong dyan. Kaya lalabas dyan, yung nasa sa likod nila, chika, mga kababayan, yung si Mary Grace Piatos. Pagpatuloy pa natin. realize, Ms. Acosta, that you are the special disbursing officer. Yes po, ma'am. Alam ko po. And part of your job is to prepare the financial plan. Yes po. As a matter of fact, the financial plan does not bear at all Tama. the signature or the name of Colonel Lachica. Yes po, pero sa kanya po ako humingi ng inputs or information with regards to the implementation of all the projects included under confidential funds po. If you're asking for the possible program, subject of expenditure, is it correct? Ay, kay Rapinyo ka, mega love shoutout. Kay Dynamic, Jeline, sabi niya dito, si Sarah, yung si Mary Grace Piatos. Correct. To say that you are soliciting some information only and not necessarily the one working with you in the preparation of financial plan. Magkaiba po yon. Ang hiningi ko po sa kanya, ma'am, is mga inputs po or guidance in preparation for the financial plan, especially related po sa confidential activities po. Ms. Acosta, do you understand your job as a special disbursing officer? Yes, ma'am. This is very significant job. Yes, ma'am. Because it entails so much trust and confidence. Yes po. Because you are the one in charge of taking custody of the huge amount of money. Tama? Yes, ma'am. As a matter of fact, to ensure the fidelity of this money, nire-require pa kayo ng fidelity fund, bond. Tama po ba? Tama. Yes, ma'am. Then why do you keep on pointing to Colonel Lachica? Kasi siya po ang may alam kung i-implement na po yung mga project under confidential plan funds. Who will be responsible in case this money is misappropriated? Who will be responsible in case this money is lost? Who will be responsible in case this money went to the wrong person? Sino po ba ang magiging responsable? Si Acosta. Ako po. Because you are the special disbursing officer and not Colonel Lachica. Yes po. Let's go back to the question. Kita nyo ha mga kababayan kung gaano katindi to. Kung sakali na abusuhin ni Lachica yung paggasta ng pera, na ipinagkakatiwala nitong si Gina Acosta, mga kababayan, ang mananagot dyan hindi si Lachica. Sino ang mananagot dyan? Etong si Gina Acosta. Parang ang nangyari dito, etong si Gina Acosta, pambala lang sa kanyon. Mga kababayan, siya ang sasalulahat ng sisi at hindi itong si Lachica. Kaya nga nakakapagtaka, bakit ganun kalaki ang tiwala nitong si Gina Acosta, mga kababayan, dito kay Lachica? Hindi naman trabaho ni Lachica itong trabaho nitong si Gina Acosta. Hindi ba naisip ni Gina Acosta, mga kababayan, na kapag pumalpak si Lachica, siya ang tatamaan nun? Ito yung mahirap, mga kababayan, kapag naglalagay sa gobyerno. Hindi ko naman sinasabing hindi siya marunong. Hindi siya capable doon sa kanyang trabaho. Hindi siya fit doon sa kanyang trabaho. Pero, ito yung mahirap kapag naglalagay ng empleyadong hindi talaga alam yung kanyang trabaho, mga kababayan. Diba? Hindi niya alam na pwede siyang mapahamak doon sa sobrang pagtitiwala niya kay Lachica. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. 125 million po yun. You were saying, ang object of expenditure is similar to the accomplishment report. The only difference is the amount. Yes, ma'am. Enlighten us. Ano ang laman ng object expenditure totaling to 125 million, reason why you fully turned over the entire amount?
Ang laman po ng binigay niya sa akin ng object of expenditures ay yun pong pamaraan kung ano ang ginagawa niya. Can we please be specific? We're talking of huge amount of money, Ms. Acosta. This is 125 million. Of course, you realize the significance of this amount. And being the special disbursing officer, hindi mo ito basta ita-turn over kung hindi mo nakikita na well-tallied yung object of expenditure that you are referring to. Tama ba? Tama. Yes, ma'am. Pero may information na po ako na pag natanggap ko ang pera, ibigay ko po sa security officer namin. Even without the object of expenditure? Meron po. Okay, let's go back to your object of expenditure. Kasi ako, Ms. Acosta, if I am the custodian of 125 million and I was directed to turn over this to a certain person, I will be very careful to make sure that whatever's in the list tally to the entire amount of 125 million. Now tell us, ano ang laman ng object of expenditure? Ang laman po ng object of expenditures ay yun pong mga expected expenses sa pagpatupad po ng confidential activities. I know. Can you please state the item? Kanina po, ang sabi nyo, purchase of information, payment of reward. Ituloy nyo po yun. You even said that there's a payment of reward, hindi nasunod yung 10 million. So magkano po ang nasunod? Ito na po akong placement report na final, ma'am, yung gi-attach ko po sa liquidation report. Okay. So, are you changing your answer now? Kasi kanina po ang sabi nyo, object expenditure is not yet final. Accomplishment report is final. Yes po. Yes po. So, are you Iba po referring sila. to two different documents, object expenditure and accomplishment report? Yes po, yan po ang Dalawa. gusto kong iparating po. And you were saying, ito na nga po yun. Ano bang ibig sabihin when you said, ito na? Eto kasi mga kababayan yung nakasulat kasi doon, yung binasa natin kanina na kung saan may mga amount. Ano po, na may mga 40, 35, 16, 10 million, 14 million mga kababayan. Yun kasi yung tinutukoy kanina ni Acosta na hindi pa daw po pinal. At sa kanila lamang daw po nila chika yun, mga kababayan. Pero kung titingnan yung mabuti, nakalagay na kasi yan, naka-attach na kasi yan mga kababayan at naka-documented na yan. Ngayon, kung titingnan nyo, yan yung sinasabi ni Acosta na hindi pa daw final. Kaya ang tanong ni Congressman Luistro, ano ba ang pinagkaiba nung hindi final sa final? Tapos ngayon, nag-agree siya mga kababayan na yan na daw yung final at gusto niyang iparating. Ito na nga po yun. What do you mean by that? Ang binigay po sa akin ni Sir La Chica, hindi po ganito ang forma, ma'am. Simple lang po, ma'am. Okay. Para business po ng aking release ng pera Let me para go sa back kanya, to your ma'am. answer a while ago. Ang sabi niyo po kanina, Ms. Acosta, parehas ang items, the only difference is the amount. Opo, pero hindi po ganito, ma'am. Simple lang po, ma'am. Yes. Enlighten us. Magkano ang nakalagay sa purchase of information? Less than 14 million po, ma'am. Less than. Opo. Can't you remember the amount? 12 million po. 12 million. Payment of reward. Ito po yung 8 million, ma'am. 8 million. Pero nakalagay doon 10 million mga kababayan. Rentals. Rentals of safe houses. Ito po ang malaki, ma'am. How much? Ito na po ang amount na nabigay niya sa akin doon sa kanyang How much, Ms. Acosta? 16 million po. Di ba mga kababayan yung sinasabi ni Acosta dito, yung purchase of information, ang sabi niya 12 million pero nakalagay po dito 14 million mga kababayan. Tapos yung payment of reward, ang sabi niya 8 million pero nakalagay po dito 10 million sa kanilang utilization of confidential funds and intelligence funds mga kababayan. Biruin nyo ha, sabi ni Acosta, 8 million yung payment of reward pero ang naka-attach 10 million. Tapos dun sa purchase of information, ang sabi niya 12 million
Pero ang naka-attach, mga kababayan, 14 million. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? 16. Opo. Purchase of supplies. Malaki po ito, ma'am. Nagiging 37 po. 37. Payment of incentives. No. Provision of medical and food aid. Di ko na ito maalala, ma'am. I'm sorry po, ma'am. Patay Basta tayo yung Hindi mo dyan. maalala. Basta yung tinali Payment po. of incentive. 11 po. 11. Would you know whether this amounts would total to 125 million exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yun, ma'am. 120 million po. You were able to check if the items and the amounts provided in the object of expenditure total to 125 million. You checked that? Yes, ma'am. Okay. Tanong, Ms. Acosta, what gave you the confidence? Ano ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na ibigay ang buong 125 million kay Colonel Lachica, considering that he is not the accountable officer, because it is you who is the accountable officer. May approval po kay Ma'am Inday Sara. Ayun! And without the approval of the Vice President, will you give that to Colonel Lachica? Hindi po. Do you know Colonel Lachica? Yes po, kasi siya po ang aming ground commander How ng long BTSC. have you known Colonel Lachica? Yung na-employ po ako after 3 months, yung na-employ po ako sa OBP, ma'am. How long have you known? Since 2022? Yes po, ma'am. Do you trust Colonel Lachica? I trust Sir Lachica kasi ginatrust po siya ng aking head of office na si In Ma'am other Inday Sara. words, the only Ayun! reason why you are giving your trust to Colonel Lachica is because O di tama nga tayo, mga kababayan. Ang nasa likod ni Colonel Lachica ay walang iba kung hindi si Mary Grace Piatos. Alam kong kilala niyo kung sino si Mary Grace Piatos. Eto, kaya daw niya ibinigay yung buong 125 million dito kay Lachica, mga kababayan. Kasi nga daw, trusted ni Sara Duterte, ni Mary Jane Piatos, Mary Grace Piatos. Pagpatuloy pa natin. because of the instruction of the Vice President. Yes, Tama po ma'am. ba? Ayun! Yes, ma'am. Without the instruction of the Vice President, you will never give the entire amount of 125 million to Colonel Lachica. Yes, ma'am. Kasi mga kababayan, ang lalabas talaga dyan, kasi unang-una siya yung nasa tamang posisyon etong si Acosta. Pero ang nagdi-decide, mga kababayan, at pinagkakatiwalaan ni Acosta, etong si Lachica. At ngayon, kaya nagtitiwala si Acosta ay dahil po kay Sara Duterte. Di ang lalabas talaga dyan, mga kababayan, si Lachica, di umano parang bagman nitong si Sara Duterte. Ano po, kasi ibinigay ng buo yung 125M. Ganon katindi ang tiwala nitong si Acosta kay Lachica dahil ni Sara, ni Mary Grace Piatos. Ano po, ipagpatuloy pa natin. And do you realize also, Ms. Acosta, that as disbursing officer, there is a rule under PD 1445. Bawal i-transfer ang disbursement sa ibang tao. Tama. Pero ang boss ko po kasi ay si Ma'am Please Inday. answer the question, ma'am. Yes, Under PD 1445, unauthorized transfer of disbursement is prohibited. Are you aware of that? yes, ma'am. And what you did is an unauthorized transfer. Tama po? Yes po, ma'am. Pero may... In other words, you are liable for the unauthorized transfer of that money which is due for your disbursement. Tama po? Tama po, ma'am. Pero... Are you aware also that kung ito pong perang ito ay mapupunta sa mga hindi matitino na government officials at gagamitin for purpose other than its confidential purpose, you can be held liable for Yes po. malversation of public funds by negligence. Yes, alam ko po, ma'am. Pero nanaig po ang aking belief na
may trust po ako kay La Chica dahil po authorized po siya ni Ma'am Sara Duterte. Boom! And are you aware Yun na. also that what Colonel La Chica did is he usurped Ano po? your authority? Kasi mga kababayan, kaya pwedeng maharap etong si Gina Acosta sa malversation kasi nga siya yung nakapront. At yung pera mga kababayan, kung gagamitin yon sa hindi maganda, uubusin nitong si La Chica or nitong si Mary Grace Piatos mga kababayan, ang mananagot niyan yung pangbala sa kanyon, yung nakapront na si Gina Acosta. Kaya pwede siyang maharap sa malversation mga kababayan. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. As Special Disbursing Officer, ang ginawa po ni Colonel La Chica ay pinakialaman na yung trabaho na dapat ay sa inyo. We call Tama. that usurpation of authority. Kasi po wala po akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential activities po, ma'am. Si Bakit Sir La po- Chica lang po ang may alam. Sandali po, bakit po wala kayong alam? You are the Special Disbursing Officer. Hindi nga kasi siya fit dun sa work. Yun ang sagot dyan mga kababayan. Ano po, hindi siya fit dun sa work na ginagampanan niya ngayon. Hindi niya alam yung trabaho. Kaya wala siyang alam. At kaya lang siya ganun kadali magbigay ng pera kay La Chica, ipagkatiwala yung 125 million pesos kasi nagtiwala siya kay Sara Duterte. Kasi malaki ang tiwala ni Sara dito kay La Chica. Ang problema, kapag yung pera ginastos mga kababayan sa pangsariling interes, ang mananagot si Gina Acosta. You prepare the financial plan. You are a signatory in the disbursement. You prepare the liquidation. You certify. You prepare the accomplishment report. Bakit wala po kayong alam? Wala po akong alam sa pag-implement po ng confidential activities po. Dahil po, hindi ko po yan inline sa aking pinag-aralan, ma'am. But as the Special Disbursing Officer, of course you realize you have the function of disbursing the fund. Saka dapat Yes inaral po, niya. pero may utos po sa akin na ibigay po kay Colonel La Chica. Kasi siya po ang expert, siya po ang may kaalaman kung paano po i-achieve ang mga confidential activities na Ang tanong dito, sino yung nag-utos? safely and hindi po magulo. Would you know, Ms. Acosta, kung saan po dinala ni Colonel La Chica yung 125 million? Di ko po na po alam, ma'am, kasi sa Nako. kanya na po yung discretion kung Hindi po niya discretion yun, ma'am. ay, sa kanya na po yung Please trabaho. understand, kayo po ang Special Disbursing Officer. You're supposed to be the person doing the payment of this amount to various payees. Hindi po ito discretion ni Colonel La Chica, ma'am. Do you understand? Yes, ma'am. Kaya nga, Ano nga po ulit trabaho ni Colonel La Chica? Siya po ang head ng aming BPSPG at siya po ang inatasan as security officer po ng Office of the Vice President. And of course, you will agree with me, iba po ang trabaho ng security officer sa trabaho ng special disbursing officer. Tama po ba? As a matter of Yes, fact, iba kaya po. po kayo'y banded. Kaya po kayo nire-require ng sabi ni Dan TV Vlog, ginamit at sinamantala ang katangahan ni Manang. Ganun ang nangyari. Kita nyo, wala palang kaalam-alam mo. Pero mga kababayan, may binabanggit siya kanina na utos daw sa kanya na magtiwala dito kay La Chica. So ang tanong kasi dito, sino yung nag-utos? Si Sara ba? Fidelity Fund is to take care of these public funds. Si Colonel La Chica po ba? Covered po ba siya ng Fidelity Bond? Hindi po, ma'am. I don't think so because it's not part of his job.
to disburse public funds. Tama. Pero siya po ang may alam, ma'am, lalo na pag-implement sa mga confidential activities po, ma'am. Just like surveillance and monitoring po. Kung okay po pa dyan, itayo, example, yung satellite office. Even when he is aware of the implementation of the surveillance activities, you, as a special disbursing officer, should be the one actually paying all the recipients. Do you understand, Ms. Acosta? I understand po, ma'am. Then why did you give all the money to Colonel Lachica? Because po may utos po si Ma'am Inday Sara na sa kanya ko po i-release. Kasi siya po ang nakakaalam kung paano po i-implement ang mga programs and activities in line po sa confidential fund. May utos naman pala. Ayan o. O ano ngayon mga kababayan? May utos naman pala. Kaya pala ibinigay na lang ng ganun kadali yung 125 million pesos na pera ng mamamayan nitong si Gina Acosta dito kay Colonel Lachica. Kasi may utos galing kay Sara Duterte na doon i-release. Ayan, napakagaling kumanta. Ganda ng lyrics mga kababayan. Hindi masakit sa tenga, tama lang. Yan o, naikanta lahat. E di ngayon, kilala nyo na kung sino si Mary Jane Piatos. At kung sino si Coco Villamin. Sila Chika at si Sara. Pagpatuloy pa natin. Siya po ang surveillance and monitoring po. Sa kanya po yun, wala po akong alam. Ms. Acosta, I hope you realize that it is incumbent upon you as the special disbursing officer to... At dahil dyan, Gina Acosta, hindi ka makokontempt. know all the recipients of the entire 125 million. And it is totally wrong to say na wala kayong alam. Because in the first place, trabaho nyo po to disburse these funds to the various number of recipients. Let us proceed to liquidation report. Secretariat, kindly flash the liquidation report. Oh, nasa na yung mahilig dyan mag-mimul malware? Nasa na yung nagmimimul malware dyan? Eto ba yung dahilan kung bakit kayo magmimimul malware? Ang depensahan, si Mary Grace Piatos at saka si Cocoy Villamin. Ngayon, maliwanag na kung sino si Mary Grace Piatos at si Coco Villamin. Si Mary Grace Piatos yung nag-utos dito kay Gina Acosta, di umano, na ibigay kay Coco Villamin. Pakitama na lamang po ako kung tama yung pagkakabanggit ko ng pangalan, yung 125 million pesos na pera ng mamamayan. Kasi etong si Coco Villamin yung nakakaalam. Diba? Ngayon, ipagpatuloy pa natin. What is the purpose, Ms. Acosta, of the liquidation report? Sold out. To liquidate the funds granted on confidential funds po. Ililiquidate po. Ililiquidate, and by liquidate, we need to gather proof that indeed the entire amount was utilized for the intended purpose. Tama po ba? Tama po. What is your participation in this liquidation report? Yung binigay na po sa akin ni Sir Lachica ang acknowledgement. Ms. Acosta, please be directed to the left bottom part of the liquidation report. Correctness of the above data po, ma'am. Do you understand what that means? Yes po, ma'am. Ano pong ibig sabihin nun? Na ang pundo po ay nagamit ng maayos sa pamagitan po ng pagkuha ng mga acknowledgement receipt po na galing po kay Sir Lachica. You mentioned about acknowledgement receipts. Mga kababayan, naniniwala ba kayo na nagamit ng maayos yung pondo, yung pera ng mamamayan? Nagamit ba talaga ng maayos? O naipasok sa bulsa ng maayos, mga kababayan? Hindi, tayo nagtatanong lang naman.
Hindi naman tayo nag-aakusa. Ano po mga kababayan? Kasi yung sinasabi dito, yung nakalagay mga kababayan dito sa kanilang liquidation report, nagamit daw ng maayos yung pera ng mamamayang Pilipino na nagkakahalaga ng 125 million pesos. Ganun po katindi. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Pag-usapan po natin yan. As a special disbursing officer, part of your job is to certify the correctness of the above data, and that includes the acknowledgement receipts that you mentioned. You agree? Yes, ma'am. Okay. Based on examination, Ms. Acosta, mayroong 700 na acknowledgement receipts. May signature, pero walang printed name. In other words, we could not hold anyone accountable for the given amounts. What can you say about that? 700 mahigit na acknowledgement receipts. May signature. Eto na. Pero walang printed name, so you cannot tell who the recipient really is. Do you think, given that situation, you certified the correctness of the data? Kasi Yes or no? Yes, ma'am. And do you believe that that is correct? Hindi mo alam kung sino ang recipient? Kasi yan po ang binigay sa akin ni Sir La Chica, ma'am. Again, Nako! please be directed by the certification at the bottom right of Eto this na. document. Gina Acosta, certifying to the correctness of the above data, and that data includes the acknowledgement receipts. How did you certify correct the 700 plus acknowledgement receipts which bear unreadable signatures and does not bear the printed name of the recipients? Tama po ba yun? Sa paningin ko, ma'am, ang maka-answer po ng maayos ay si Sir La Chica po, ma'am. Sa paningin niyo po bilang Special Disbursing Officer, tama po ba na ang acknowledgement receipt ay wala kang pagkitaan ng pangalan? Tama po ba yun? Kasi po ang alam ko Please po... answer the question, Ms. Mali! Acosta. I believe that the question is answerable by yes or no only. Mali. Kayo po ang Special Disbursing Officer, and you said from this liquidation report, I'm certifying to the correctness of the above data. 700 plus acknowledgement receipts with signature, unreadable, and without printed name. Tama po ba na i-certify na tama yung 700 mahigit na acknowledgement receipts na yon? Tama po o mali? Tama po, ma'am. Tama? Yes po, ma'am. Kahit wala pong pangalan? Kasi po, ang makasagot po niyan ng maayos, ma'am, pwede po si Sir La Chica. Okay, let's do this by way of hypothetical question. Kayo po ang accountable disbursing officer. Ibig sabihin, Mga kababayan, sa totoo lang naawa ko dito kay Gina Acosta kasi wala siyang kaalam-alam. Ginamit yung pagiging niya, mga kababayan, kaya na lang yung magtuloy para gamitin siya ng gamitin. Saan ba naman kayo nagkatala? I-approve mo, i-acknowledge mo yung mga resibong walang printed name, tapos sasabihin niya tama daw yun. Diba mga kababayan, ito yung problema. Pag yung mga napapalagay, na mga empleyado ay wala talagang alam sa kanilang trabaho. Madali silang mauto. Mga kababayan, sorry for the words na madaling mauto. Pero yun ang totoo. Ngayon ipagpatuloy pa natin. sabihin, kayo po ang may pananagutan sakaling mawala, may mangyaring hindi tama, dito po sa 125 million. I hope you anchor your answer on the fact na kayo po ang mananagot doon sa 125 million as a special disbursing officer. Tama po ba nag-release kayong pera? Tapos yung acknowledgement receipt, walang pangalan ng recipient. Tama po o mali? Kung kayo po ang mismong magre-release ng pera, kayo po ba'y papayag na walang printed name ang acknowledgement receipt?
Siyempre, hindi. Pwede po, ma'am, itanong po kay Sir La Chica po. kung No, ano the po ang question, nangyari. Ms. Acosta, is hypothetical, no? Kung sakali lang pong kayo mismo ang nagbigay dun sa 700 na tao yon, kayo po ang accountable disbursing officer, papayag po ba kayo na yung 700 na yon tatanggap ng pera, tapos hindi nyo alam kung anong mga pangalan nila? Yun po ba ay tama o mali? At saka kung sino yung mga tao. Kasi kung walang pangalan yan, mga kababayan, hindi mo kilala kung sino yung mga taong tumatanggap ng pera. Diba? You said already that it was Colonel La Chica who did the disbursement. Naintindihan ko na po yun. Opo, ma'am. Pero ang sitwasyon po natin ngayon, let us assume na kayo ang magre-release ng pera. Papayag po ba kayong mag-release ng pera na hindi sinusulat yung printed name ng pagbibigyan nyo ng pera? Siguro po, nangyari po yun dahil po sa voluminous na transaction, ma'am. Ms. Acosta, the question is answerable only by tama o mali. We are talking about 700 plus acknowledgement receipts. May signature, walang printed name, walang pagkitaan ng pangalan ng recipients. Kung kayo po ang magre-release nito, papayag po ba kayo na walang printed name ang tumanggap? Hindi po, pero depende po sa sitwasyon, You have ma'am. given your answer already. Ms. Acosta, let's proceed to the Yan. next category of acknowledgement receipts. Mayroon naman pong 300 plus. May signature, may printed name, pero hindi naman mabasa yung printed name. In other words, wala din pong pagkitaan kung sino ang recipient. Again, on the assumption na kayo po ang magre-release ng perang ito sa recipient, papayag po ba kayong i-release itong perang ito na hindi nyo nakitang nakasulat ang pangalan ng recipient? Nag-trust po ako kay Sir La Chica, ma'am. Ms. Acosta, let us answer the question po. I understand na ang sabi niyo po si Colonel La Chica ang nag-release. Yes po. On the assumption only, kunyari lang po kayo ang magre-release. Andyan yung recipient. 300 mahigit po to. Papayag po ba kayo na hindi nyo mabasa ang mga tunay na pangalan ng pinagbibigyan nyo ng pera? Kung ako po ang nagbigay, hindi po ako papayag. Hindi kayo Ayun. papayag.